אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי, יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי. כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות. Noong March 1, 2026, nagulat ang buong mundo sa balitang pumanaw si Ayatollah Ali Khamenei, ang supreme leader ng Iran sa loob ng mahigit na 36 years sa edad na 86. Namatay siya matapos tamaan ng serye ng airstrikes na isinagawa ng Estados Unidos at Israel sa kanyang opisina sa sentro ng Tehran. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Ang operasyon ng Amerika ay tinawag na Operation Epic Fury, habang ang Israel ay tumawag dito na Roaring Lion. Ayon sa mga ulat, tinamaan ang tanggapan at compound ni Khamenei noong Sabado ng umaga, February 28, 2026. Kasama sa mga namatay ang kanyang anak na babae, manugang at apo. Maraming opisyal sa gobyerno at militar ang nasugatan at nagkaroon ng malawakang pagkasira sa mga gusali sa paligid ng compound. Ang buong bansa ay nanahimik sa lungkot at takot sa balita ng kanyang pagkamatay. سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. Agad na nagdeklara ang Iran ng 40 days na pambansang pagluluksa. Bumuo rin ang bansa ng isang Interim Leadership Council upang pansamantalang pamahalaan ang bansa sa gitna ng krisis. Pinamumunuan ng council ni Ayatollah Alireza Arafi, isang kilalang kleriko at matagal ng kaalyado ni Khamenei. Kasama rin sa council sina Presidente Masoud Pezeshkian at Chief Justice Gholam Hossein Mohseni Ejei. Ipinanganak si Khamenei noong 1939 sa Mashhad, Iran, sa isang mahirap ngunit respetadong pamilya ng mga kleriko. Bata pa lang, nagsimula siyang mag-aral ng Quran. Lumipat siya sa mga seminaryo sa Mashhad, Najaf sa Iraq at Qom. Dito siya naging estudyante at protektado ni Ayatollah Ruhollah Khomeini, ang nagtatag ng Islamic Republic. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Noong dekada 60 at 70, lumaban siya sa pamahalaan ng Shah ng Iran. 7 beses siyang nakulong at ipinatapon. Nang magtagumpay ang Rebolusyong Islamiko noong 1979, naging bahagi siya ng bagong gobyerno bilang Deputy Defense Minister. Noong 1981, nahalal siya bilang presidente ng Iran. At noong 1989, pinili siya bilang Supreme Leader matapos mamatay si Khomeini. Bilang Supreme Leader, pinalakas ni Khamenei ang militar at teknolohiya ng Iran. Pinalakas niya ang missile at drone program at sinimula ng ugnayan sa mga grupong militante sa buong rehiyon. Pinanatili rin niya ang sistema ng pamumuno ng mga kleriko kahit may protesta at galit mula sa kabataan at lungsod. Itinuro rin niya ang kahalagahan ng sariling produkto at serbisyo ng Iran upang labanan ang epekto ng mga parusa mula sa ibang bansa. Ang kanyang pagkamatay ay dahil sa direktang pag-target ng kanyang opisina sa Tehran sa pamamagitan ng mga missile at bombang drone. Ang mga bomba ay sumabog sa compound ng kanyang opisina na nagdulot ng agarang pagkamatay niya at ng kanyang pamilya. Ang operasyong ito ay planado bilang mabilis at malakas na pag-atake upang matiyak na ang pinakaimportanteng leader ng Iran ay matamaan. Maraming opisyal ng gobyerno at militar ang nagulat sa biglaang atake at nagkaroon ng kaguluhan sa mga kalye ng Tehran habang tinutulungan ng mga emergency services ang mga nasugatan. Ang pagkamatay ni Khamenei ay nagdulot ng shock sa buong mundo, lalo na sa mga diplomatiko at leader ng mga bansa sa Middle East at Amerika. Ang mga mamamayan ng Iran ay hati ang reaksyon. Para sa mga deboto at konserbatibo, si Khamenei ay simbolo ng katatagan at protektor ng bansa. Pinaniniwalaan nila na ipinaglaban niya ang Iran laban sa Amerika at Israel. Libo-libo ang nagtipon sa Tehran upang magluksa at ipakita ang huling paggalang. Maraming tao ang naglakad mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod, dala ang mga larawan ng kanilang leader at nagdasal sa kalye
habang ang mga military band ay tumutugtog ng tradisyonal na musika sa pagluluksa. Pero para sa kabataan at sa mga lungsod, siya ay simbolo ng pamahalaang mahigpit at limitadong kalayaan. Marami ang galit sa kanyang mga policy at sa matagal na kawalan ng modernisasyon. Nakikita siya bilang hadlang sa pagbabago at mas liberal na pamumuhay. Sa mga social media platform, dumami ang mga post na humihingi ng reforma at demokrasya kahit na may banta ng pagkakakulong para sa mga kritiko. Ang pagkamatay ni Khamenei ay nag-igting ng tensyon sa Middle East. Ang Iran ay naglunsad ng missile attacks sa humigit kumulang 27 US military bases sa rehiyon, kabilang ang Iraq, Jordan at mga Gulf states. Maraming pasilidad ang nasira at pansamantalang naapektuhan ang operasyon ng mga base at air routes sa rehiyon. Ang mga kalapit na bansa gaya ng Saudi Arabia, UAE at Jordan ay nagpatibay ng seguridad habang maraming airlines ang nagbago ng ruta. Ang gulo sa Iran ay may direktang epekto sa mundo. Kontrolado ng Iran ang Strait of Hormuz kaya pwede nilang harangan ang daanan ng langis. Maaaring tumaas ang presyo ng oil sa $150 to $200 kada bariles. Tataas ang presyo ng pagkain, gasolina at kuryente sa buong mundo. Maaaring bumagsak ang mga stock market sa US, Europe at Asia. Mahigit 2 milyong Pilipino sa Middle East ang pwedeng maapektuhan, lalo na malapit sa mga military bases. Maraming OFWs ang nag-aalala sa kanilang kaligtasan. Sa Kuwait at Qatar, maraming pamilyang Pilipino ang nagbawas ng trabaho at nagplano na pansamantalang umuwi, dala ang takot sa lumalalang gulo. Sa Iran, ang Interim Leadership Council ay naghahanda sa pagpili ng permanenteng Supreme Leader. Ilan sa mga lumulutang na pangalan ay sina Ali Larijani at Mojtaba Khamenei, anak ni Khamenei. Maraming eksperto ang nananawagan ng diplomatikong solusyon, kabilang ang posibleng intervention ng United Nations upang maiwasan ang malawakang digmaan, paggawa ng bagong kasunduan sa nuclear program, at pagpapabuti ng relasyon sa pagitan ng Iran at Saudi Arabia. Ang buhay ng ordinaryong Iranian ay lubos na naapektuhan. Sa mga lungsod, maraming pamilyang nahihirapan sa mataas na presyo ng pagkain at kuryente sa kabila ng pagkakaroon ng trabaho. Sa probinsya, maraming magsasaka ang nag-aalala sa presyo ng gasolina at transportasyon para sa kanilang produkto. Ang kabataan ay naghahangad ng mas bukas at makabagong pamahalaan. Ang pagpanaw ni Khamenei ay katapusan ng isang panahon sa Iran, ngunit simula rin ng isang bagong yugto ng kawalang katiyakan. Ang susunod na lider ay may malaking hamon. Paano mapapanatili ang bansa sa gitna ng digmaan, parusa at pandaigdigang tensyon? Ang mundo ay nakabantay sa bawat galaw ng Iran, Amerika at Israel. Ang bawat desisyon ay pwedeng makaapekto sa seguridad, ekonomiya at buhay ng milyong tao sa rehiyon. Sa susunod na mga linggo at buwan, ang tanong ay malinaw. Sino ang susunod na Supreme Leader? Paano makakaapekto ang bagong leader sa kapayapaan, seguridad at kinabukasan ng Middle East?